Marami pong pag-iisip ang buhay kung ano ang kahulugan nito. Lalo kung isang tao ay medyo lampas na sa middle age na tinatawag, parang ang bilis-bilis ng pagdaan ng panahon. Parang ay gabi na naman, ay Lunes na naman, ay bagong taon na naman, at parang kuminsan ay may panghihinayang, kuminsan ay merong konting depression na kasama yung ganyang comment, dahil lalo't medyo past middle age ka na, parang lumalapit na ang pagharap mo sa takip silim ng buhay. Past middle age, life seems to be passing very quickly, and people begin to think about the meaning and purpose of life once again. Parang pag teenager, nag-iisip ng what is life, what is the meaning of life, then malilimutan yon dahil magiging busy, mag-aaral, magtatrabaho, will raise a family, will try to survive, or even prevail. And then again, the cycle will begin. Kaya sabi nila siguro, life begins at 40. Kasi pagkatapos nun, magsisimula ka na mag-isip ng mga bagay na pinag-iisip mo nung teenager ka. Ecclesiastes 6:12, life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? Kaya sa atin pong pag-aaral ngayon, itatanong natin, what is good to do in this short life? Maiksi naman talaga ang buhay. Pero hindi yan ang pag-iisip ng mga bata. Ang mga bata kasi ibang-iba pa yung pananaw. Lahat kasi sa kanila, future pa eh. Lahat ay iniisip pa, kailangan ko matapos mag-aral, kailangan ko magkatrabaho, magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, mamaya magkaroon ng apo. Pero pag nandun ang lahat yun, nag-iisip ka na namang, ano pa ngayon ang natira sa akin? Kaya kadalasan, pag mayroong konting edad na, nagiging sentimental, mapaghanap, gusto yung mga tao laging nandun, lahat ng anak dumating, dumalaw, kasi para bang nabibilang mo na ang mga privileged days mo in life. Pero kahit hindi ka pa dumarating sa middle age or lumalampas dito, dapat maaga pa lang pinag-iisip mo na what is good to do in this short life para walang maaksayang panahon. And what to do in this short life, especially in the second and final half of life. Kung mabubuhay ka ng 80, di 40, kalahati na. Kung 90, di 45. Kung 70, di 35. Kung 60, di 30. Kailan ba ang midlife ng isang tao? Hindi natin alam. Kaya dapat walang sinasayang na panahon. At yan ang gusto ng Diyos para sa atin, na huwag masayang ang ipinahihiram na sandali, na malubos natin at masulit ang panahong ipinahihiram sa atin. So what should be there to do in this short life? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami mahal mo, pinahihiram mo ng buhay, pinahihiram mo ng katawan na ito para malasap namin ang lahat ng mga ligayang katawan lang ang makakalasap. Salamat Panginoon sa ipinapahiram yung panahon. Nawa, matuto kami habang maaga at nang sa ganon, lahat ng nais mong maramdaman, maranasan, matutunan, magampanan namin ay mangyari. Enable us, O God, to see your face, to receive blessings from you. We like to hear your voice. Speak to us, Lord. Use your servant only as your tool, as your instrument, but be our teacher, be our healer, be our friend. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. 1 Chronicles 4:10, Jabez cried out to the God of Israel, keep me from harm so that I'll be free from pain. And God granted his request. So ano po ang ginawa natin yan at anong dapat natin gawin sa maiksing buhay na ito? Minimize pain. Dapat paliitin natin, pakontiin, padaliin yung mga panahon na merong nararamdaman tayong masakit. More than physical pain, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is emotional pain. Sasandali ang buhay. Halimbawa mo, 8 hours a day nakakatulog ka, di 1/3 of your life tulog ka. Kasi 1/3 of a day is 8 hours. So kung nabuhay ka ng 60 years, 20 years kang tulog. So ilan na lang oras ang natirang gising ka a day? Let's say, another 8 hours, professionally, nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, and then all the other 8 hours, so ka naliligo, naglalaba, gumagawa ng mga kung ano-ano. Ilang oras talaga ang meron kang daladalang pain? Dapat iksian yan. We should minimize pain. And what brings about pain in life? Conflict.
we should minimize conflict. Yung meron kang kalaban, meron kang kainitan ng ulo, meron kang kakumpetensya, alangan namang araw-araw sa iyong buhay. Alagaan mo na may ganon. So pag may conflict, what should you do? You harmonize or you avoid. May conflict ka sa iyong biyanan, alangan namang buong buhay may conflict ka. Alangan mang habang nandiyan siya, nandun ka, may conflict kayo. Gusto mo bang gano'n ang buhay? So what should you do? You harmonize or you avoid. Hindi mo talaga ma-avoid, hindi kailangan bumukod ka ng tirahan, lumayo ka ng konti. Pero mas maganda, harmonize. Pag-aralan mo yung mga hilig niya, yung gusto niya, sakyan mo na lang, hindi mo na kamamatay. Ganon din naman yung biyanan sa manugang, yung kapatid sa kapatid. Kasi ang hirap ng buhay natin pag may conflict. Meron naman mga tao, wala nang conflict, lumilikha pa ng conflict. Nangiintriga, gumagawa ng gulo, naghaharap ng kalaban. Then pain comes into your life. Another bringer of pain is trouble. Awayan. Siyempre, yung conflict, pag lumaki, trouble na. What should you do, therefore? In this short life, make peace. Yun ay tinuturo ng Panginoon make peace. Sandali ka lang mabubuhay, uubusin mo pa sa trouble, pwede ka namang gumawa ng paraan para maging peaceful ang iyong buhay. Sa peace naman, dalawa lang yan manalo ka o magpatalo ka para may peace. Lagi kayo nagko-conflict mag-asawa, hindi ka naman manalo, magpatalo ka. Kasi kung talo ka na, wala nang labanan, yung mga pagpapatalo na madali lang naman, halimbawa gusto niya yung aircon malamig, ikaw giniginaw, doble mo lang kumot mo. Magpatalo ka na lang para peaceful. Pero kung mananalo ka, di manalo ka, syempre gusto rin naman niya siya ang manalo. Lalo sa pag-ibig, hindi mo dapat goal manalo. Dahil sa tunay na pagmamahalan, pareho lang kayong bihag ng isa't isa. Dapat ganun para tahimik ang buhay. What else brings trouble in life? Struggle. Pakikipag-compete. Pakikipagpagalingan. Lahat ng tao may kanya-kanyang galing. Hindi mo pwedeng halimbawa madaig ang isang tao doon sa area ng galing niya, sa area mo naman, iba ka, hindi kanya madadaig. Huwag kayong mag-contest in the same field because one will lose, one will win. Operate in your field of giftedness. So, pag may struggle, you win or you lose. Ganun din yun. What else brings trouble in life? Friction. Magkakamag-anak lahat yung pinag-uusapan natin. Laging may friction kayo ng hipag mo, may friction kayo ng employee, ng employer. Well, anong ginagawa pag may friction? You lubricate or you avoid the friction. Di ba yung mga makinang nagkikiskisan, nilalangisan para huwag magasgas at huwag masira. Ganun lang yun, yung mga kumisang langis na inilalagay mo para ang buhay nyo madulas, maluwag, madali. Mga kabaitan lang yun, thoughtfulness, pagpaparaya, pagbibigay, lumuluwag, dumudulas ang mga bagay na masakit at mahapdi. So, you lubricate. What else makes life difficult? Complication. So, what do? Simplify. Lahat ng mga yan, tatantarin natin ang verses na support, ang dami, at hindi na rin gagawin ngayon. I want you to see the overview that what must be done in this short life is first of all to minimize pain. You simplify. Halimbawa, ang dami mong load, ang dami mong bigat, ang dami mong dinadala, well, you fortify yourself or you unload. Ganun lang naman yun Sa weight training, well, magbubuhat ka ng mabigat, yun ang goal mo, palakasin mong muscle mo, mag-diet ka, mag-exercise ka, o kung hindi mo kaya o gusto, bawasan mo yung bubuhatin mo. Nahihirapan ka sa buhay dahil ang dami mong hinuhulugan, di bawasan mo ang hinuhulugan mo, ihulog mo yung iba. Nahihirapan ka dahil ang dami mong role na pinapapel sa buhay, magbawas-bawas ka. Operate only in areas where you are gifted para mas madali. Kasi kung gifted ka doon, madali yung para sa'yo, kahit mahirap para sa iba. Ang gaano karaming binubuhat nyo na hindi nyo naman dapat buhatin. Hindi namin kailangan gawin. Kayo mag-isip niyan mga kapatid, kasi marami tayong dala na hindi naman kailangang dinadala. Isa pa, pressure.
Ang daming pressure sa buhay. Dalawa lang pwede mong gawin. You yield or you avoid the pressure. Magpa-press ka nga sa pressure o umiwas ka. Remove or avoid your cause of pain. Physical pain, isa yung problema. That's why we try to be healthy. We try to live a balanced life para mabawasan natin yung pain or ma-avoid. Emotional pain, halimbawa. Spiritual pain. Pag alam mong lumalabag ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka mapakali, may guilt feelings ka, ba't ka lumalabag? Di sumunod ka na lang, mahirap pong sumunod. Di ba nahihirapan ka rin naman sumuway? Pareho lang mahirap. Di doon ka na sa pagsunod, wala ka pang guilt. Nagigilty ka pala, hindi ka mapakali. Pastor, binabagabag po ako ng konsyensya ko dahil meron po akong affair. Di tanggalin mo. Alam mo palang nababagabag ka eh. Simplify life para mabawasan yung pain. So you remove or avoid the cause of pain or desensitize yourself to pain. Bakit tayo may mga kalyo na tinatanggal nila pag nagpapa-foots pa ka? Kaya kami kalyo dahil laging gumagasgas yung sapatos, may conflict, di ba? Merong friction. Yung sinusuot mo sa paa at saka yung paa mo. So sa area na laging may kiskisan, may friction, yung paa mo gumagawa ng paraan para huwag masaktan. Naglalagay ng kalyo. Tapos tatanggalin mo pag nagpa-foots pa ka, di masakit uli. Hayaan mo marami kang kalyo para di ka masaktan. Kita mo yung mga tao makakapal ang paa, nakatapak na ng thumbtacks, di pa nalalaman. Ang kapal ng paa eh. Kaya kailangan sa buhay, mga kapatid, kung minsan kinakapal-kapalan mo. Medyo makapal-kapal ang mukha natin para hindi tayo laging nahihiya. Kinakapal-kapalan mo ang sikmura mo para marami kang pwedeng kainin na hindi nasisira yan. Physically, emotionally, and spiritually. Huwag kang masyadong maramdamin. No? Palanghingi ka naman, hindi mo naman maiwasang hindi humingi dahil wala ka naman talaga at hingi ka ng hingi. Kapalan mo na ng konti. Hindi yung pag napagalitan ka, nagdaramdam ka pa, pero tinatanggap mo rin naman. Learn to adjust. To minimize your pain and your sorrow. Kaya tayo pag inooperahan, nilalagyan ng pampamanhid para hindi tayo masaktan. Hindi laging mabuting maging manhid. Pero pag walang gawa ka na dahil talaga namang may pain, nakakatulong maging manhid din. Ayaw sa'yo ng biyanan mo, lagi ka nalang halimbawa dinadabog-dabugan, magmanhid-manhidan ka nalang dyan. Wala ka namang magawa, ginagawa mo na lahat para magustuhan ka niya. Nagmamano ka, ayaw iabot yung kamay, mahali ka, iniiwas yung mukha. Lagi mo pa rin gawin. Problema na niya yung kaya niyang tanggapin. Pero ikaw, ginagawa mo yung tama. Hindi mo dapat laging ipagdamdam na hindi ka gusto ng mundo. Kung minsan hindi naman dahil hindi ka kagusto-gusto, kundi talagang hindi magugustuhin yung tao na yun. Problema niya yun. Dapat medyo tinitibay-tibayan ng dibdib. Kaya ang bata dapat tinitrain eh. Sabi nga ni Balagtas, ang laki sa tuway walang pagtitiis. No? Daging maramdamin. So, what do you do with pain? Minimize pain. Ano mga pain nyo sa buhay na dala-dala ngayon, mga kapatid? Siguro naman umaandar na imagination nyo habang nag-uusap tayo dito. Minimize them. Paliitin nyo. Huwag nyong malakihin. Kasi kung minsan iniisip mo palang yung problema, minamalaki mo na. Iniisip mo palang, imagination mo palang na hindi ka gusto, minamalaki mo na. Naman problema ka tuloy. So it's all in your mind. You've got to do something. Now, what to do in this short life? If you're going to minimize pain, meron ka naman dapat i-maximize pleasure and happiness. Yan naman ang palakihin mo. Paliitin mo yung mga masakit at palakihin mo yung masarap. Yung nakakapagpasaya, yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Ecclesiastes 5:18-19, this is what I have observed to be good. It is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them. For this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil. This is a gift of God. So may makakain ka, kainin mo ng buong saya.
Meron kang masarap na inumin, inumin mo. Meron kang ginagawa, enjoyin mo ang bunga nun. Hindi trabaho ka lang ng trabaho, tapos tipid ng tipid, ng tipid, ng tipid. Kailangan enjoyin mo yung bunga ng iyong trabaho. At meron pang isa, dahil ka naman laging dapat magtrabaho, enjoyin mo yung trabaho mo. Paano naman po ako mag-enjoy? Ako'y taga-abot ng ticket sa toll gate, humaba na nga po yung kanang kamay ko. O yung kaliwa. O di enjoyin mo. Yun ang ipang-abot mo ng mga prutas dahil humaba ang kaliwa mo, kaabot mo ng ticket. Sabi ko, mag-resign ka, huwag ka magtrabaho dyan. Hindi po pwede. Yung pala, hindi naman pwede. Di enjoyin mo. Marami kasing bagay, mga kapatid. Kung ayaw nyo, tanggalin nyo sa buhay nyo. Hindi nyo kayang tanggalin. Tapos reklamo kayo ng reklamo, pero nandun din ang dapat nyo gawin. Tanggapin nyo siya. Turuan nyo ang sarili nyo, enjoyin yun. Get what you like. But because you cannot always get what you like, what do? You learn to like what you get. Lalo sa pag-aasawa. Di ba? You get what you like, or you like what you get. Pero hindi pwedeng ayan na yan, laging nandyan, tapos tinatanggihan pa rin ang kalooban mo, pero nandun din. Malilito ka lang, magdadalawang loob, maguguluhan. Enjoy what is there. Huwag laging nagigilty pag nag-e-enjoy sa buhay, lalo't pinaghirapan nyo. Yung mga iba, maghirap ang bansa natin, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Naghirap naman ako, bakit ba? Hindi ko na pepremyohan. At sa lagay, kung naghihirap yung bansa, lagi na lang din ako maghihirap. Laging ganun yung mga policy natin Mahirap ang bansa. Pwede naman ako mag-enjoy, ba't ko idadama yung sarili ko sa hirap? Hanggang gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kanila, ginagawa ko tungkulin ko, masama ba mag-enjoy? Dapat, nag-enjoy ka. Yung pa mga iba, ang dami-dami mga kapatid, ang hihirap nila, tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay nyo. Anong gusto mong gawin ko? Itapong ko to, ibigay ko lahat sa kanila. Ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang mahalaga lang, nag-share ka. Isa madalas pangyayari sa atin ng mga kapatid Pagka ikaw medyo umangat sa buhay, tapos ang dami mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapagilty ka ng ibang kamag-anak mo. Binigay sa'yo ng Diyos. It's your lot. Enjoy it. Just don't forget to share. Kailangan hindi puro guilt. Find pleasure at work. That is important. Meron pa ako minsan, abroad, isang OFW, kumakain kami ganyan ng masarap na pagkain sa isang magandang restaurant, biglang tumigil at tumagulgol. Bakit ka umiyak? Ang sarap-sarap po na kinakain natin dito, tapos yung mga kamag-anak ko po sa Pilipinas, walang makain. Ipadala mo dun yan. Gusto mo? Sabi ko. O tumigil kang kumain, dun ka. Dahil nawawala kami ng gana. Alam niyo naman ako sa kaprangkahan, sinasabi ko talaga yun. O gusto mo lumabas? Hindi po. Gusto mo ipadala? Hindi po. Di kainin mo! Kaharap mo na yung pagkain, drama ka pa ng drama dyan. Sa palagay mo ba, kung hindi ka kumain ngayon, mabubusog sila doon? Binibigyan ka, enjoy it. Just don't forget to be good and to share. Yan lang lagi ang pang-balance noon. Nagtatrabaho ka naman, naghihirap ka. At sa lagay, papatayin mo yung sarili mo dahil lang may mga taong nagugutom. Kailangan marunong ka nun kasi ang Diyos, binibigyan ka ng grasya. Pag binigyan ka, gusto niya enjoyin mo Ikinatutuwa yan ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 5:18, to find satisfaction in their toilsome labor. This is what people should do. How else do you maximize pleasure and happiness? Do what is pleasurable as long as you know na hindi ka napapasama. Hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nalalayo sa Diyos, nagpapasarap sa buhay mo, do it. Ba't ba tayo pinahiram ng Diyos ng katawan? Para parusahan? No. Espiritu tayo, pinahiram tayo ng katawan, suot mo lang yan sandali, tapos tatanggalin na uli yan, kaya habang suot mo yan, dapat ma-enjoy mo yung ine-enjoy ng katawan. Hindi kalaban ng espiritualidad, hindi kalaban ng pagiging makadiyos ang katawan. Diyos ang nagbigay ng katawan. So, binigyan ka ng mata para makakita. Di tumingin ka ng magagandang bagay, basta't hindi mo ninanakaw. Binigyan ka ng dila para tumikim ng masasarap na lasa, pasarapin mo. Yung iba, dapat ikulong o kaya barilin sa luneta. Kasi gumagawa sila ng krimen. Alam nyo anong krimen? Hindi sila masarap magluto.
Hindi sila magandang maghain. They are not doing justice to food. Tao number 1, binigyan mo ng bawang, sibuyas, kamatis, naggisa ang sarap. Tao number 2, bawang, sibuyas, kamatis, the same thing, walang kalatoy-latoy. Hindi ba dapat barilin? Gusto mo sabihin, anong ginawa mo sa bawang at sibuyas at kamatis? Hindi mo napasarap. Pareho lang ba't yung isang tao gano'n ang ginagawa niya? Alam nyo, napakalaking pananagutan na sarapan ng luto. Hindi kung ano na lang, kasi gift yan ng Diyos. At alam nyo kung bakit dapat? Kasi yung pinapakain mo, hindi ka naman sure na laging may gana. Kung minsan nagkakasakit yun, hindi na makakain, nakaswero na lang. Tapos hindi na nakatikim ng masarap na pagkain. Laging tuwing gagawa ka ng leche plan, parang pudding. Di ba? Magpapakain ka na lamang ng ube, kamote pa. Ba't ba pinipake mo pa? Mahal din naman yung kamote. Yung hindi gumagawa ng good justice to food. Maghahain ka, gulo-gulo. May 3 tuyo nagka-cross-cross doon sa table. Eh di, ilinya mo sila, lagyan mo ng konting kamatis, konting bulaklak. Sumasaya yung buhay. Dapat pinapasaya mo. Sasabihin pa ng ibang kamag-anak, ang arte-arte mo naman. Kung gusto mo pa, magandang baso. Hindi nila naintindihan ang ibig nila sabihin nun. Dahil ang Diyos maarte. Pag tinignan yung hinihingi niya mga kurtina sa templo, mga furniture, gusto niya maganda. Because God is God of beauty. So you beautify your table. You make your food delicious and nice. Pinagtitimpla-timpla mo yung kinakain mo, gagastosan mo rin lang eh. You should do what is pleasurable. Find pleasure in what must be done instead of it being just a chore. So you maximize pleasure and happiness. And we go to the third point in what we should do in this short life. Do good. Maiksi lang ang panahon. Sandali ka lang pwedeng gumawa ng mabuti. Hindi lahat ng taong mahirap ngayon, mahirap bukas. Habang mahirap sila, tulungan mo na. Malay mo naman makaaho na sila dyan, hindi mo na kailangan tulungan later pa. Yung kailangan mong tulungan mo na ngayon kasi hindi naman laging mangangailangan yan. Sabi na nga nila, people need help in the beginning and at the end. So sa simula, tutulungan mo. Doing good gives mystical pleasure. May saya na hindi maintindihan ang taong nagbibigay ng bukal sa loob. Ito ang saya na hindi mararanasan ng mararamot. Hindi nila alam yung saya. Na mayroong bahagi ng iyong kaluluwang nakikiliti ng pagbibigay. At yung hindi marunong magbigay, hindi alam yung kiliti na yun. Hindi nila yung nararanasan. Doing good pleases God who can bless you. Lahat ng blessing na darating sa buhay mo, sa Diyos lang naman pwede manggaling. Pag nagbibigay ka at mabuti ka sa kapwa, natutuwa sa iyo Diyos, di siya magbe-bless sa iyo. Kaya masarap gumawa ng mabuti. And doing good pleases the spirit and the conscience. Kung minsan, meron sa ating nagdadamot-damutan, hindi naman talaga maramot. Anong ibig ko sabihin? Tinitikis yung pangangailangan ng kapwa, pero matapos nyo naman tikisin, nagigilty kayo, masama rin ang loob nyo, hindi kayo talaga maramot. Kasi yung talagang maramot, wala namang mararamdaman yun. Pag may nararamdaman kayong ganun mga kapatid, huwag nyo tikisin yung kabutihan ng loob nyo. Sundin nyo, gumawa kayo ng mabuti. Kayo rin ang sasaya, matutuwa pa ang Diyos, nakatulong pa kayo sa kapwa. And doing good gives you a savings feeling. Pag may ginawa ka ng mabuti, ang pakiramdam mo, para ka nagdeposito sa bangko. Pero pag kaya mong gawin, di mo ginawa, ang feeling mo parang may darating na parusa sa'yo. Bakit ka mabubuhay na may ganung feeling na negative? Pwede ka namang mabuhay na positive yung feeling na meron kang dineposit. At ang totoo nun, may dineposit ka talaga. Meron pang isang maganda. Dahil alam nating lahat tayo ay haharap sa Diyos, doing good makes facing God an anticipated pleasure. Pagtadtad ng kabutihan ng buhay mo, hindi ka natatakot humarap sa Diyos. Excited ka pa nga dahil may awarding ceremony. Dahil alam nating marunong maggantimpala ang Diyos. Ngayon, pag hindi ka gumagawa ng dapat mong gawing mabuti, halos natatakot kang humarap sa Diyos. Kaya lalang nagiging doble ang takot sa kamatayan. Dahil may paghuhukom. Matthew 16:27,
The Son of Man will soon come in the glory of His Father and with His angels to reward all people for what they have done. Ang gantimpala ng Diyos ay para sa ating ginawa. So dapat gumagawa ka ng mabuti. Naglilingkod ka sa kapwa. Naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos. Dahil alam mong walang sayang. May gantimpala. Sasandali ang oras natin para mag-ipon ng mga kayamanan sa langit. Huwag tayong magsasayang ng panahon. Dapat araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, merong nadagdag tayong kayamanan doon sa langit. Revelation 20:12, I also saw all the dead people standing in front of that throne. Every one of them was there, no matter who they had once been. Several books were opened, and then the book of life was opened. The dead were judged by what those books said they had done. So ang magiging halaga mo doon sa walang hanggan ay yung nagawa mo dito sa lupa na may hangganan. May limitasyon, may bilang, konti lang ang panahon. Hindi dapat nasasayang. Kasi ang magiging halaga mo doon sa eternal life, sa eternity, yung performance mo dito. Siyempre, yung kulang sa performance natin, pinupuno ng Panginoon, lalo yung para ka maligtas, hugasan ang mga kasalanan mo, kahit ano naman gawin natin, hindi natin lubos magagawa yun. Kaya meron tayong tagapagligtas, si Jesus. Pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, yung kulang sa iyo, ilalagay niya para ka mapuno, maligtas. Pero kaligtasan ang sinasagot ni Jesus, hindi service, hindi ministry. Ikaw ang gagawa nun. Believing in the Lord Jesus Christ and accepting Him into your life saves you. But after salvation, after you have accepted Jesus as Savior, then you have to follow Him as Lord. That means, susunod ka, maglilingkod ka. Bawat araw na ipinahihiram, binibigyan tayo ng pagkakataong mag-impok ng kayamanan sa langit. Dapat, hindi nasasayang. At habang gumagawa tayo ng mabuti, yung iba naman may nalilimutan. Kaya paalalahanan natin, do not forget to do and do not neglect doing good to yourself. Kasali ka, kapatid, sa gagawan mo rin ng mabuti. Yung iba ang buti-buting anak, ibinigay na lahat sa magulang. Ang buti-buting kapatid, ibinigay lahat sa kapatid. Pero pag tiningnan mo siya, mukha siyang naghihingalong tipaklong kasi hindi siya kumakain ng masarap, hindi siya nagbibihis ng maganda, wala na siyang fun, wala siyang pasyal. Hindi yon. Dahil ang sabi sa Mark 12:31, love others as much as you love yourself. So what is the presumption here? That you love yourself. And it's not bad. God likes you to love yourself. Because you are not your own. You are God's. You were bought at a price. So, you are God's property, and you must love all of God's properties, including yourself. Yung iba, minamasama nila pag mahal mo ang iyong sarili. Hindi. Ang sabi ni Lord, mahalin mo ang kapwa mo, gaya rin ang pagmamahal mo sa sarili mo. In other words, okay lang sa Diyos as gusto niyang mahalin mo ang sarili mo. Kaya lang, mahalin mo rin yung iba. Tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, hindi sarili mo lang. Yun ang point. Hindi sinasabi sa ating, huwag mong mahalin ang sarili mo at iba lang. Sabi niya, mahalin mo sila gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil nakakatiyak ang Panginoon na kung susundin natin yon, mabuti tayong magmamahal ng kapwa. Dahil mabuti naman tayong magmahal ng sarili. So malaking crime not to love yourself. Because when you don't love yourself, you have no love in you, and you cannot give what you do not have. Love others, but love yourself also. Isa pa pong kinakatakutan lagi ng mga tao, ano mangyayari kaya kinabukasan? Ano mangyayari sa future? Marami yan, mahilig magtanong, naku, pastor, malapit na yata magunaw ang mundo, bumabaha na po sa ano. Luma na yan, mas malaki yung baha ni Noah. Wala nang, tatalo pa doon. Hindi bago yung baha-baha na yan. Bakit po ganyan? Parang naiiba ang klima. Maraming beses ang nag-iba ang klima ng planeta, kaya lang wala pa tayo nun dito, kaya di natin alam. Nag-iiba lang yan, huwag kayong matakot. God is God of climate.
May nagaganap ba? May lumalaglag ba kahit isang patak ng ulan sa lupa na hindi alam ng Diyos? Na hindi niya pinayagan? Tumabingi na daw yung mundo. Tumabingi na ngayon nung Noah's flood, kaya nagkaroon ng season. Kaya magpatiwa-tiwarik yung mga nasa Australia nga, nasa ilalim. Hindi pa rin sila nalalaglag. No? Marami tayong mga pinoproblema na hindi naman natin dapat problema kasi hindi tayo Diyos. Naku, paano po kaya ang global warming? Diyos ka ba? Hindi po. Huwag mong pakialaman. Magtipid ka ng kagagamit mo ng aircon, huwag kang magbutasin yung ozone layer, have an environment-loving lifestyle, yun ang pwede mong gawin. Pero hindi mo kayang pigiling matunaw yung mga bundok-bundok na yelo sa North Pole. Paano ko kung lububog ang mga mabababang lugar? Di tumira ka sa ibabaw ng Mount Mayon. Alam niyo kung bakit napakarami ngayong taong nasasalanta ng mga baha? Kasi hindi naman natin dapat tinitirhan yung tinitirhan natin ngayong mga lugar eh. Bakit ka lumulubog sa mga ganyan-ganyan? Kasi naman yung architecture na ginagawa natin hindi bagay sa ating klima. Kaya nga yung mga sinaunang bahay sa Pilipinas may mga silong, matataas ang silong. Natural bumabaha pagkatagbaha. Kung mataas yung silong mo, hindi ka lulubog. Nakabunggalo ka, lulubog ka nga. So sinisisi mo yung Diyos. Diba? Di taasan mo ang bahay mo. May silong ka pa. No? Mahirap kasi bunggalo-bunggalo lang yung mga bahay ngayon. Diba? Ginagaya natin yung mga bahay sa Amerika na ngayon, lubulubog na rin yung mga bunggalo nila. Yung mga tabi ng ilog, tinitirhan natin. Hindi naman tinitirhan yan eh. Tapos yung mga gilid ng ilog, sinasakop mo, hindi naman sa'yo. Pagkatuloy dumating yung maraming ulan, walang puntahan, di natural, papasok sa bahay mo dahil nandun ka eh. Ang dami-dami pang lugar sa planeta na walang bahay. Hindi rin binabaha. Mali lang ang lugar ng mga tao. Kaya dapat yan, iniisip natin, huwag kayong natatakot sa mga ganyan. Because God is God. No? At kung gusto ba niyang ilubog ang lahat, tulad nun, di ba binuhay niya si Noah? Dapat ang isipin niyo, sana pag pinalubog ng Diyos ang lahat, maisipan naman niya akong buhayin. So, i-please mo ang Diyos. Dahil siyang may hawak eh. Huwag mong hawakan yung hindi mo kayang hawakan. Huwag mong problemahin yung hindi mo kayang lutasin. At pag walang kalutasan, hindi problema yan. Dahil ang problema, may kakambal na solusyon. Pag walang solusyon, therefore, hindi problema. Hindi dapat pinoproblema kasi walang solusyon. Tanggapin mo lang, mag-adjust ka. Iniisip mo yung ano kayo mangyayari from ganito, pagdating ng panahon, para kayo sumaya, what to do in this short life, mga kapatid, live by the day. Hindi mo alam ang mangyayari sa isang taon, pero alam mo ba nangyayari ngayon? Opo, edi ngayon ka mabuhay. Kasi itong alam mo, bakit fast forward mo yung wala pa? Matthew 6:34, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You have enough to worry about today. Tanim nyo sa isip niyo yan. Huwag mong alalahanin yung bukas, aalagaan niya ang sarili niya. Ang alalahanin mo lang yung ngayon. At siguradong yung ngayon, kayang-kaya mo yan sa tulong ng Diyos. Nanghihina lang ang loob mo kasi yung mga darating pa, sinosolve mo na ngayon. Pag nating niya, tsaka mo solven. Malay mo na, pagdating nun, wala ka na rito. Tapos pinoblema mo pa, doble lugi mo. Enjoy the day, savor the moment. Ang araw na ito, pahiram, gamitin mo mabuti. Yung nakaraan, kahapon,
Kumbaga sa pera, nagastos na yon, wala na. Yung bukas, promissory note lang yun. Hindi mo nga alam kung matutupad o darating. Ngayon lang yung cash. Spend it. Enjoy it. No? Huwag mo rin sobrang isave kasi yung gastos mo bukas, bibigyan ng Diyos ng panibagong budget. Binadgetan ka ngayon, di mo ginastos. Nilaan mo bukas. Bukas may iba na naman budget yun eh. Because the blessing of the Lord is new every morning. It's new, hindi siya kulang. Kung minsan, you're playing too safe, sobra ka rin magtipid, hindi ka na nag-enjoy. Although, magbuti naman nagsisave ka kahit paano. Kaya dapat binabalance mga kapatid. Dapat alam mo rin how to enjoy the day. Kasi ang araw na ito, pag hindi nyo na-enjoy, hindi na ito babalik kahit anong gawin nyo. Tapos na to. So habang narito, lasapin. Bukas, may panibagong grasya. Bukas, nandun pa rin ang Diyos. Napakaganda ng inilaan ng Panginoon para sa atin. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, papaganda ng papaganda yan, hindi papangit. Huwag ka masyadong magpatakot sa mga nananakot lagi. No? Ang mahalaga, please God. Trust God. Enjoy the moment. Do good. And another thing, brothers and sisters, don't always hurry. Huwag kayong lagi nagmamadali. Pag lagi ka kasi nagmamadali, nakakalimutan mo nang lasapin yung ganda ng ngayon eh. Okay, natapos mo nga lahat ng gagawin mo. Mauubusan ka ba naman ng gagawin? Di ba? Hindi naman. Hindi naman yan nauubos. Pero ang nawala sa'yo, yung araw na yon, yung enjoyment na para sa araw na yon, forfeited na yon, tapos na. Siyempre naman, kung may deadline ka, dapat magmadali. Pero huwag mong gagawin yung buong buhay mo ay isang buong pagmamadali. Kasi sandali lang ang panahon dito. Dapat marunong rin mag-pacing. How do you enjoy the day, brothers and sisters? Don't live on rewind or fast forward. Huwag kayong magpatali sa nakaraan. Tapos na yun eh. Huwag nyo ring laging isipin yung darating pa dahil wala pa yon. Itong moment na ito, pag inubos ko sa pag-iisip ng nakaraan, hindi ko na-enjoy yung moment na ito dahil nadoble yung oras na binigay ko sa nakaraan. Right? Ngayon, pag inisip ko yung darating pa, nadoble yung oras pa darating pa. Yung pag dumating na siya at yung ngayon ay binibigay ko na sa kanya. Sinong nanakawan? Yung ngayon. Do not give to yesterday, do not give to tomorrow by stealing from today. Because today is all you have. Kailangan yon malasap. Most worry and pain comes from regret about the past and fear about the future. Both things will never help you. Matthew 6:27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? The obvious answer is no. Ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito, sa palagay nyo ba naman, kahit anong gawin yung pag-aalala, kaya nyong duktungan isang oras ang buhay nyo? No, you cannot. Hindi nyo pwedeng dugtungan, pero pwede nyo paiksiin. Pwede nyo bawasan, mahaba man. Kung sa hinaba-haba-haba nun, wala ka namang nalasap na gustong malasap ng Diyos. Gusto ng Diyos na malasap mo. Philippians 3:13, sabi ni Paul, kaya ako, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Yung tapos na, tinatapos ko na yan. Nililimot ko na yan. So what do you do? How do you minimize pain and how do you maximize pleasure in life? Forgive. Paulit-ulit tayo kasi ito ang pinakapaulit-ulit na tema ng Biblia. Forgive. Minsan ka nang nasaktan ng tao na yon, tuwing inaalala mo yon, nasasaktan ka uli. So minsan lang yung sinaksak yung puso mo, pero tuwing ginugunita mo yon ng may sakit, hinanakit, galit, ikaw na sumasaksak sa puso mo nun, pinapaulit-ulit mo na. Magtataka ngayon ng Diyos, ba't ang daming peklat ng puso mo? Sinaksak po ako ni gano'n noong April 2, 1979. Ba't ang daming sugat? Pagkatapos po nun, sinaksak ko ulit sa sarili ko, paulit-ulit, dahil inaalala ko siya. Ano sasabihin sa'yo ng Diyos?
Ba't mo ginawa? Kasalanan mo yan. Minsan ka na palang nasaksak, dapat limutin mo na para hindi ka na masaksak uli. Pero pag lagi mong inaalala, ikaw na nagpapahirap sa buhay mo noon. Kaya ang itinuturo ng Panginoon, forgive. Why forgive? Kasi hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon. Nangyari na eh. Magpatiwati-wari ka man dyan, hindi na maibabalik. So magpatawad ka para yung natitira pang oras sa buhay mo, huwag madamay dun sa nasira na noong nakaraan. Lumalaki yung sira abang di ka nagpapatawad. And while it is difficult to forgive, also try to forget. Gano'ng karami mga nariyan, may mga hinanakit kayo sa magulang nyo hanggang ngayon nandiyan sa puso nyo. Dahil napakaraming nabasag na palayok sa mukha nyo yung nanay nyo. Di ba? Dahil may initin ng ulo, sa inyo galit na galit. Pero yung iba nyong kapatid, hinihimas-himas pa niya yung mukha. May ganun eh, di ba? Okay, unkind sa iyo yung magulang mo noon. Eh, nung pa yun, tapos na. Habang inaalala mo ngayon, ikaw na yung unkind sa sarili mo. Dapat mo malaman ikaw na gumagawa niyan dahil hindi na nila uulit. Nasa ba yung magulang mo noon na hinahataw ka ng palayok? Patay na po. Eh, ba't ang dami pa rin pasa? Eh, hinahataw-hataw ko po sarili ko eh. Inaala-alala ko. O, di, sino may kasalanan? Ikaw. Tandaan niyo mga kapatid ano man yung atraso sa inyo ng mundo, ng taong ito, hindi na yun matatanggal kasi tapos na. Ang pwede nyo nalang gawin, huwag nyo nang i-replay, i-replay. Kayo pag nakakita ng pangit na eksena sa pelikula, gusto nyo replay, rewind. Di ba ayaw nyo? Eh, ba't nyo nire-replay yung mga sama nyo ng loob, mga galit, mga hinanakit? Tama na. Kasi, self-torture yan. Sabi ni Paul, I forget what is behind. If you cannot forget it because you're godly, at least forget it because you're wise. Because you are the beneficiary when you forgive and forget. Lalo't namatay na, huhukayin nyo pa ba sa lupa, gaganti pa kayo? Wala na eh. At kahit gumanti pa kayo, hindi na rin maibabalik yung natanggal sa inyo, yung nasaktan sa inyo. So, ang pinakamaganda na lang gawin dyan, ilibaon nyo na, kalimutan nyo na, and travel on as best as you can. Marami pang natirang pagpapala ang Diyos. Ngayon, nabubulag tayo, hindi natin nakikita yung pagpapala kasi lagi nating nililingon yung dating mga pait at dusa at hirap ng buhay natin. Nadadaya tayo. This is the work of the enemy. The enemy deceives us into being tied down to the past and too scared about the future that you forget to enjoy today. Si Lord ang may sabi, live by the day. Let tomorrow worry about itself. Alam niya ang itinuturo niya sa atin. At panglima, that we should do in this short life, prepare to meet your God because you will. Ecclesiastes 12:7, pag namatay tayo, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Yan ang sure. Hindi tayo sure tungkol niya sa mga mangyayari sa mga planeta, pero may isang sure, you will meet your God. So prepare for it. That's why you do good. Kung ano man yung good na yon, kayo mag-define sa buhay nyo. Kasi alam nyo rin what is bad. Do good. Make peace with God. Banggain nyo na lahat, wag lang Diyos. Suwayin nyo na lahat, wag lang. Raindrops falling down my face like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain,
you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Ang Diyos. Kalimutan nyo na lahat, wag lang Diyos. Yan ang pinakamalaking pagkakamali na pwede natin magawa. Make peace with God. Because when you are at peace with God, all else will follow. At kahit awayin ka ng mundo, kakampi mo naman ng Diyos, nakasandal ka, hindi lang sa pader, sa Diyos. Huwag kayong gagawa mga kapatid nung alam nyo na alam nyo ayaw ng Diyos sa ginagawa nyo. Tapos gagawin nyo pa rin. Para lang sa cheap thrill, para sa konting saya, mas ang laki ng pagdurusa mo. Lugi ka doon. Make peace with God. Because when you're at peace with God, you're at peace with yourself. So pag may ginagawa tayo, araw-araw mga kapatid, maliit man o malaki, itanong nyo yung 5 nating mga issues about what to do in this short life. Itanong mo, will this minimize pain? Naiinis ako sa biyanan ko. Uubusan ko siya ng ulam. No? Titirahan ko ng mga kalansay ng isda. Ang isda pa naman dulong. Pero mahirap yatang hinainan nyo para itira mo na lang ang tinik. So itatanong mo, will this minimize my pain or will this increase it? May kalaban ako, lalo ko siyang sasaktan. Ang tanong, will this minimize the pain o lalo lang siya magagalit sa akin, gaganti, hindi na ito matatapos? Lagi nyo itanong yan, will this minimize my pain? Manonood ako ng malungkot na drama at pelikula, itatanong dyan, will this minimize my pain or will this increase it? Alam nyo na ang dapat gawin. Then you also ask, will this maximize pleasure? Magluluto ako, sasarapan ko pa ba to? Will this maximize pleasure? Then sarapan. Meron akong gagawin, will this maximize pleasure? Tamad akong mamalansya, pero lahat na lang na humaharap sa akin, halos itago ko yung sarili ko dahil para akong hinugot mula sa kung saang maliit na lungga. Plansyahin mo na lang kasi it will maximize your pleasure in showing yourself to people. Diba? Yung itatanong mo, paano ko ba mapapadagdag yung sarap at ganda? Then, meron tayong ginagawa, you ask yourself, am I doing what is good? Tapos, nag-aalala ka na naman, may naalala kang kahapon, bukas you ask yourself, teka, am I living by the day? Ine-enjoy ko ba ang araw na ito? O ginagawa ko ba yung mabuting tungkulin ko sa araw na ito? O nalilibang na naman ako at nadadaya ako at kung saan-saan nakakarating aking isip?
At pag may ginagawa pa tayo mga kapatid, itong huli nyo itanong, will this prepare me to meet God? Lalo ko bang ikatutuwa? Nahaharap ako sa Diyos o iiwasan ko yung mga panahon na yun? What causes pain in your life? Konti lang pong pain sa buhay ang hindi natin pwedeng iwasan. Marami nga dyan, self-inflicted. Isipin natin lahat yun. Sabi sa Desiderata, strive to be happy. Pagsikapan mong sumaya. Pinagsisikapan yan, pinagtatrabahuhan yan, hindi yan nangyayaring natural lang. Sinasadya para ka sumaya. Mga naghahanap ng partner sa buhay, yung mga sa inyong qualified pa, yung may partner na manahimik kayo dyan, like what you get. Naghahanap kayo ng partner in life, nagtatanong-tanongan kayo, ano bang hahanapin kong mga qualities? Diba? Isang quality ang sasuggest ko sa inyo, piliin nyo yung nagpapasaya sa inyo. Kahit walang masyadong pera, masaya naman kayo. Natibubulag yung iba sa pera, pero kung hindi ka naman masaya, ayaw mo na ugali niya. Para siyang bato pagkatabi mo. Diba? Masaya ka ba nun? Pipili kayo na makakasama sa lakaran, sino ba yung masayang kasama? Magsasama ka nung killjoy, magsasama ka nung pintasera. Wala, masisira lang araw mo. Eto ngayon, isa rin tong factor sa pagpili. Mapapasaya ko ba siya? Baka iba hinahanap eh. Hindi ikaw yun. Hindi mo siya mapapasaya. Kahit napapasaya ka niya, pag hindi mo siya napasaya, mauubos din yung pagpapasaya niya sa'yo. Siyempre, alam ka namang hindi maubos. Kasi palitan yan eh. So sa pagpili, bigyan nyo ng malaking halaga yung masaya ba kayo sa taong ito. Hindi yun, ako, nag-aaral yan dentistry, sa dami ng bubunutin niyang ngipin, ako, kikita tayo. Hindi yun. Kasi kahit naman siya mahirap ngayon, hindi mo alam kung yayaman din yan eh. Yung mayaman, hindi ka naman sure kung maghihirap yan. So hindi yun ang pagbabasihan mo. Hindi rin yung itsura. Malay nyo, huwag naman mangyari, naabusan ng kumukulong mantika. Naging mukhang parang chicharong bulaklak yung dating mukhang orchid niyang kutis. Eh kung yun lang yung kasiyahan mo, di nawala na. Pero yung ugali, madilim at maliwanag, yung ugali pareho yon. Kaya na po, sasaya ba ako sa ugali niya? At kung ngayon pa lang, meron kayong boyfriend, girlfriend, hindi naman kayo masaya sa ugali. At mukha namang walang senyales na magbabago ito, eh mag-isip-isip kayo. Alangan namang ubusin nyo ang isang buhay na ang kasama nyo, hindi kayo masaya. Iniisip yon. Sino ang magandang kasama? At maganda ba kayong kasama? Masaya ba kayong kasama? Alam nyo, dalawang bagay ang mahalaga sa buhay. Tanggalin natin yung mga religious kung ano-anong baggage. Dalawa. Dapat, masaya. Diba? At dapat magaan. Pag masaya kayo, magaan ang loob nyo, kahit daganan kayo ng bundok-bundok na problema, you will survive. At yun, nasa ugali. Tiyakin din natin yung ugali natin, ini-improve natin na tayo yung magaan kasama at masayang kasama. It is a ministry. Sa palagay nyo, ang Panginoong Jesus, bakit ang mga makasalanan, yung mga kung ang hilig sa kanyang sumama? Kasi kahit hindi siya nagko-compromise, kahit yung tama, laging tama, mali, laging mali, pero magaan siya magdala. Hindi siya nakakasakal. Masarap siyang kasama. That's why he was a friend of sinners. Dapat gano'n din ang ating policy.
Marami pang araw, oras, linggo natitira sa atin mga kapatid na ipapahiram ng Diyos. Kung may nasayang na tayong marami nun, tigilan na natin yon. Let's maximize our happiness. Let's maximize the happiness of people around us. Maging agent of peace and happiness tayo. And let's minimize our sorrows. Ama namin, turuan mo kami maging marunong. Ma-identify namin yung nagpapalungkot na pwede naming alisin, nagpapahirap na pwedeng bawasan o buong-buong bunutin sa buhay namin. Malaman namin kung ano yung mga nagpapasaya, nagpapagaan, yun ang aming paramihin pa. Turuan mo kaming laging gumawa ng mabuti, makipagkasundo sa iyo at maging handa sa pagharap namin sa inyo. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. Ang gusto ng Panginoon sa atin isang buhay na maginhawa, masaya at tahimik. Let's ask the Lord to reveal to us our self-invented, self-manufactured, and self-inflicted pain. Lord, reveal yourself to us as we spend some time in silence. Speak to us.